Dito talaga nagkanda leche-leche ang lahat dahil po dito sa ayuda po nito ni Romualdez. Paano po magbe-benefit ang mga pasyente kung zero ang budget ng PhilHealth? Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Anong pakialam nyo kung hindi nila pinamimigay yung pera? Kaya mga Lodi, yung mga naguhulog dyan sa mga PhilHealth, kagaya ko, parang nakakapagdalawang isip na maghulog. Dahil yung hinuhulog at pinaghihirapan natin, mga Lods, mapupunta lang sa mga tamad na parang napag-uugnay po natin kung saan po nila gagamitin yung napakalaking halaga na yan. Bilyon-bilyon po yung pinag-uusapan. Ito, pakinggan nyo ha. Baka lang naman, magkapareho po tayo ng iniisip. Want to ensure that your holidays will be extra special. Anak ng tinapay naman, Diyos ko po, sumasakit na yung ulo ko, mga idol. O mga loyalista, masaya ba kayo? Ano na, minamahal kong bansa, kamusta na po tayo ngayon dyan? Sa bagong Pilipinas, bagong muka. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga Lods? It's Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Pipilitin ko pong maging mahinahon dito po sa ating nasagap na balita. Dahil nga po, ang ginawa po nila dyan, siniro budget po nila ang PhilHealth para po sa 2025. Alamin nyo po ang dahilan mga idol at kanino po mapupunta ang tinapyas na budget po para dapat dito sa PhilHealth. Na nangyayari sa ating bansa mga idol, kinuha na nga yung pondo, hindi pa binigyan ngayong 2025. O eto mga Lodi, para po sa mga loyalistang tanso dyan, kung a-agree po sila dito ewan ko na lang talaga. Dahil mga Lodi, halos karamihan ng ating mga kababayan nagbabayad po dito sa PhilHealth na to, kabilang na po ako dyan. Tapos ganito lang po nila kadaling pinagdidesisyonan ang pera ng taong bayan. Hindi naman po nila yung pera. Hindi po yan pondo ng gobyerno kung tutuusin eh. Labas po ang gobyerno dito pero pinakikialaman po nila. O, pakinggan nyo mga idol. Kayo na bahala kung sasang-ayon kayo dito sa plano po ng Kamara at ng Senado sa pagtanggal po ng budget daw po sa PhilHealth na kinakailangan po talaga ng ating mga kawawang kababayang Pilipino kung sakali man po may emergency. Naresolba man ang ilang kontrobersyal na issues sa 2025 national budget tulad ng pondo para sa Office of the Vice President at ayuda sa Kapos ang Kita program, marami pa rin kumukwestiyon sa bersyong ipinasa ng Kongreso. Dito talaga nagkanda leche-leche ang lahat dahil po dito sa ayuda po nito ni Romualdez. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth? Sa plenaryo, sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maaaring maghain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hindi pagbibigay ni pisong subsidiya sa PhilHealth. Subsidy for PhilHealth is in the nature of is like an automatic appropriation because the law provides for the formula. While we acknowledge that PhilHealth has still billions in reserve funds, paano po magbe-benefit ang mga pasyente kung zero ang budget ng PhilHealth? Kapalag talaga po ito si Senator Bongo dahil isa po siya sa nangunguna para po bigyang daan ang mga nangangailangan po ng tulong pinansyal, ospital, tapos zero balance po nila ang PhilHealth. Lalo po mabibigatan po ang malasakit center ni Senator Bongo kung mangyayari po ito dahil nga po wala na po pagkukunan ng ibang budget eh. Aasa na lang po dun sa hulog buwan-buwan ng ating mga kababayan, mga empleyado. Tapos, yung mga walang trabaho, abang lang ng ayuda, sila po ang makikinabang dito po sa pera na tinapyas sa PhilHealth. Dahil nga po, nilagay po ni Romualdez dyan sa akap yata yan eh. Anak ng tinapay naman talaga. Pag eleksyon, pag may namumudmud ng perang politiko, huwag nyo na kasing iboboto. Wala po talaga mangyayari sa ating bansa niyan. O eto, pakinggan nyo po yung napakalupit po na eksplanasyon ni Senator Grace po bakit po nila hinayaan na mawalan po ng budget ang PhilHealth para po sa 2025. Depensa ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, hindi naman pwedeng nakaimbak lang sa PhilHealth ang reserbang pondo. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Anong pakialam nyo kung hindi nila pinamimigay yung pera? Para nga lang yan sa emergency o nangangailangan kapag meron pong hospital bill na hindi po nila makaya. Ayan po yun. Hindi po yan pinamimigay na parang pera nyo naman yan. Na inapaayuda nyo kung kani-kanino lang. Tapos ang mga nakakatanggap pa ng ayuda, yung mga malalakas lang din sa tagalista.
Hindi ko naman sa nila lahat, pero ganun po yung nangyayari talaga dyan sa ayuda-ayuda na yan. Hindi po ang PhilHealth ang natuturuan ng leksyon dyan dahil yung sahod po nila dyan, yun pa rin po yung sinasahod nila kahit natapyasan nyo po yung budget dyan. Anak ng tinapay naman nun, nagkakalokohan lang talaga tayo dito. Yung nagbibigay ng pondo dyan sa PhilHealth ang nagiging kawawa dito o tinuturuan nyo ng leksyon. Kaya mga Lodi, yung mga naghuhulog dyan sa mga PhilHealth, kagaya ko, parang nakakapagdalawang isip na maghulog. Dahil yung inuhulog kung pinaghihirapan natin, mga Lodi, mapupunta lang sa mga tamad. Yung abang-abang lang ng ayuda, nakakagigil na talaga mga idol. Kanina pinipigilan ko po yung sarili ko pero ang hirap po pigilan pag ganito po yung nangyayari sa ating bansa. Sinita rin ni Pimentel ang 18 billion pesos na idinagdag ng mga mambabatas sa budget ng Kongreso. 17 billion pesos dyan ang sa Kamara. 17 billion ang sa Kamara daw mapupunta yung tinapyas po dun sa budget. Anak na tinapoy. Tapos sa Senate, 1.1 billion. Dagdag daw po sa kanilang budget. Puro lang naman po mga hearing-hearing ang nangyayari dyan na wala naman po pinatutunguhan. Puro lang paghahabol sa mga sinasabi nilang EJK, yung confidential fund. Hanggang ngayon, di pa rin nila mapatunayan. Hanggang pinasa na po nila, sumuko na po sila sa AFP dahil di po nila mapatunayan yung sinasabi nilang 125 million daw po ni BP Sara Duterte na winaldas lang daw po eh. Tapos kada hearing yan mga idol, ilang milyon ang ginagastos po ng Kamara para lang po maisakatuparan po yung kanilang misyon. Tapos ngayon kukuha po kayo ng pondo galing po sa PhilHealth. Tapos ngayon 2025 hindi nyo ibabalik o hindi nyo i-replenish yung kinuha nyong pera. Siniro balance nyo ba ang kanilang budget? Anak ng tinapay. Saan nyo dadalhin yung pera? Speaker Martin Romualdez na 7.3 billion na dinagdag nyo dyan sa inyong pondo sa Kamara. Bakit parang ang laki naman po ng inyong nire-request na budget o kailangan dagdag sa inyo dyan sa Kamara? Nakakapagtaka tuloy yung sinabi mo. Ito pakinggan nyo po mabuti yung sinabi ni Speaker Romualdez dito. Na parang napag-uugnay po natin kung saan po nila gagamitin yung napakalaking halaga na yan. Bilyon-bilyon po yung pinag-uusapan. Ito, pakinggan nyo baka lang naman, magkapareho po tayo ng iniisip. Want to ensure that your holidays will be extra special. Nagkataon lang ba, Speaker Martin Romualdez, yung pagkukuha nyo ng mga budget, yung hiling nyong dagdagan ang pondo dyan sa Kamara? Nagkataon lang po ba talaga dito sa gagawin yung espesyal? Ang Pasko ng mga kongresistang sa tingin ko'y pumapanig sa'yo? You might want to start planning your Christmas celebrations early. Para bibigyan pa po ng privilege si Speaker Martin Romualdez sa mga kongresista na maaga po silang magpasko, magbakasyon, mag-Boracay, magpalawan, mag-out of country, etc. etc. Siyempre, napakalaking pera po niyan mga idol kung yan nga po yung gagamitin nila dun. Because we're taking steps to make sure that this year's season is brighter and memorable for you and your families. Sana all brighter and memorable yung kanilang Pasko. Habang yung mga nangangailangan ng tulong galing po sa PhilHealth, kawawa naman po, no? Namumblema kayo, masaya po. Maagang magbabakasyon, kasama ang pamilya, walang problema. Anak ng tinapay itong bansang to, ano ba talaga nangyayari sa ating bansa ngayon? This is our way, and I mean all the congressmen and congresswomen are with me today. This is our way of showing our gratitude, not just in words, but in action. Yan daw po ang kanyang way para magpakita po ng gratitude sa kanyang mga kasamahan dyan sa Congress. Puti pa sila na aalala mong bigyan ng ganyang klaseng pribilehiyo. Pero yung totoong mga nagsusumikap sa kanilang mga trabaho, yung mga naghihirap talaga, wala po man lang binibigay. Kagaya po ng ating mga kapulisan, AFP, Coast Guard, Navy, lagi po nagbabantay para masiguro lang po ang ating bansa. Hinayaan nyo na po sila. Parang ang dating dyan, kaya po tinatamad na yung ating mga kapulisan manghuli po ng mga dorogista dahil nga po, ang mga nakikinabang na naman yung nasa pwesto. This season, I also want to encourage everyone, of course, to think about how we can share the blessings we will be receiving.
Kanino po galing yung nire-receive yung blessings? Saan mo kukunin yung sinasabi mong blessings? Para i-share dyan po sa inyong kasama sa Kongreso. Dyan ba yan galing sa pondo ng PhilHealth? Sa pondo ng SSS? GSIS? Yung pinagkukuha nyo po sa Maharlika Fund? Doon po ba sa binenta nating mga ginto? Diyan nyo ba kukunin yung pag-i-enjoy nyo ngayong Pasko? Habang ang bansa natin ay naghihirap tapos kayo pamigay ng pera ng PhilHealth na pera naman ng mga empleyado yan at mga naguhulog dyan, wala naman dapat kayong pakialam dyan, eh yun yung ginagawa nyo sa pera ng PhilHealth. Anak na tinapay, tuloy pa natin mga idol. Kung ganito rin pala ang ending ng mga ang amounts, bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at tiniskas? Tama. Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito? Their budget is much larger because they're a bigger house, I suppose. Pinakamalaki naman ang idinagdag ng Kongreso sa pondo ng DPWH. Kaya umabot na sa 1.1 trillion pesos ang budget nito. 1.1 trillion? Yung maayos sa daan, gigibain, yan pala yung ginagawa dyan para kunyari mayroong proyekto. Anak ng tinapay naman, Diyos ko po, sumasakit na yung ulo ko mga idol. O mga loyalista, masaya ba kayo? Na yung daan ninyo dyang maayos, sisirain, tapos si Tetenga dahil nga po may pondong ganito. Anak ng tinapay, panahon ni Tatay Duterte mga idol, yung cash flow ng pondo ng bayan. Alam na alam po natin kung saan napupunta. Tapos sila pa yung sinasabihan nyo na magnanakaw sa kaba ng bayan. Kurakot. Etong mga perang itong pinagbabanggit mga idol, itong 1.1 trillion sa DPWH, alam nyo po ba kung saan po yan nakalaan? Saan pong area yan? Ilalaan yung 1.1 trillion na yan mga lodi. Nag-increase po ng 288.648 billion mga lodi ang budget po ng DPWH. Na napakadali pong i-magic, imekos-mekos ng pera dyan dahil nga po, hindi naman po natin nakikita kung saan po nila nilalagay yung pondo dyan. Parang din yan po sa ayuda mga idol. Yang AKAP, etc. mga lodi ng DPWH, madali lang din po kasing linlangin yan eh. Kaya dyan po nila prina-prioritize lahat po ng mga pondo dahil madali pong imekos-mekos. Oh, ano na, minamahal kong bansa, kamusta na po tayo ngayon dyan sa bagong Pilipinas, bagong muka? Okay pa rin po ba tayo dyan? O ito na lang po yung antayin natin mga lodi. Dahil nga po, aprobado na po sa Senate at saka sa Congress. Nakasalalay po kay PBBM ang lahat dahil nga po, siya po ang huling pipirma dyan. Kung sakaling sinang-ayunan po ito ni PBBM o yung mga naguhulog po sa PhilHealth, wala pong ibang sisisihin dyan, kundi ito si Romualdez, si PBBM, na hindi po masyadong pinag-aaralan yata itong pagpapasa po nila dyan. Kaya po, last minute po nila itong ginawa nila dyan po sa PhilHealth. Dahil wala na pong kumukontra eh. Wala nang kukontra, last hour na lang po yan eh. Pagpapasko na, kailangan na po nilang maagang makapag-vacation. Yan nga po yung sabi ni Romualdez. Kaya po wala na pong nagawa ang Senate dito po sa ginawa po nila na pagtanggal po ng pondo sa PhilHealth. Bahala na po kayo dyan mga idol. Tinatamad na po kung discuss to dahil antay-antay na lang po tayo sa 2028. Mukhang wala na po talagang pag-asa. Puro na lang po kaba ng bayan ang nawawalda sa atin. Wala naman po tayong magandang nakikitang infrastruktura o bigating infrastruktura sa panahon po na ito. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Gabayan po tayo ng ating Diyos Ama. Protect VP Sara Duterte. Duterte pa rin. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman